Okay. Sige. Go ahead and share your screen para ma-check natin. Share mo yung screen ng iyong economy. Login ka sa economy portal mo. Saan na ba yun? Kanina. Ito yata yun. Yan. Okay, sige. So ngayon, punta ka sa Forex. Yan. Forex. Sige, punta mo na dyan kay Eminus. Easy Eminus muna para sure din tayo na, na nakasetup na siya. Yan, ko lang to. Coach. Ah, Teka. si Eminus, siya yung nag-live trading din, no? Siya yung nasa Dubai. Siya yung isa sa mga veterano natin traders na parang si ano rin, si Obits din. Kaya lang ito si Eminus, more on scalping ang ginagawa niya. Minutes lang tapos na siyang mag-trade, no? Every 9:30 PM siya nagti-trade. So ganun din, join ka sa Zoom niya tapos sasabihan lang din siya mag-trade. Yan, Eminus. Yan, click mo yan si US30. Yan, tapos yan. Paki-close mo nga itong si help, si customer support para hindi paki-X mo na lang. Ayan. Okay, so sige, click mo yung Telegram link. Yan, join channel. Hindi ko pala na-press yun. Click Wait mo yung lang. join channel. So ngayon, madadagdagan na yung Telegram channel mo. Nandiyan na si Obits, nandiyan na rin si Eminus. Once na-click mo na yung join channel. Na-click mo na yung join channel. Yes po, Okay. Coach. Sige. So, pag chinek mo ngayon yung Telegram mo, dapat nandun na yung Eminus US30 and trade Yes. ideas. Ito po. Sige nga. Can you check kung nandun na ba siya? Yes. Nandiyan na? Yes po. Andito na Ayun. po. Ayan. Okay. Sige. So ngayon, balik kaya kay economy. No? Si Manara naman ang puntahan natin. Ito pong kita. Nandito siya sa isang tab. Ayan. Minimize ko nga ng konti. Ayan. Ayan. Manara. Ayan. Sige, access Manara na. Ayan. Put your pin. Ayan. Ayan. So ngayon, i-configure natin ngayon itong Manara mo kasi based dun sa nakita ko kaninang signal, mukhang hindi pa siya nakakonfigure kung ano lang talaga yung kailangan. Okay po. So, punta ka sa monitor. Click mo yung monitor. Ayan. Tapos, click mo yung settings. Ayan. So, click mo yung complete. Para yung mga complete lang na settings ang makikita mo. Ibig sabihin, yung nag-consummate na yung pattern na iti-trade mo na lang talaga. Kasi incomplete, ibig sabihin, hindi pa yan nagagawa. So, kumbaga, parating pa lang yung pattern, hindi pa nabubuo yung pattern, lalabas siya, baka malito ka. So, yung complete, at least complete na yung pattern, puro complete na pattern na yung lalabas sa'yo. Ngayon, yung time frame mo, ayan, tama na yan, M5, H1, tsaka M15. Kasi,
Most probably is day trader ka, no? Pag day trader ka, actually day trader and scalper yan, no? M5 is for scalping, M15 and H1 is for day trading, no? Yung mga tipong kaya tinawag na day trading, Mhm. within the day na conclusion trades. Kaya smaller yung time frame. Kasi pagka, kunyari, nasa H4 ka, itong H4 na to, pwedeng tumawid ng araw yan. Kasi there are only 4 hours within 8 24 hours. So pag hindi agad nag-close yung trade mo, pwedeng kinabukasan siya mag-close. So kung ikaw yung tipong ayaw mo nag-aantay ng matagal na ma-close yung trade mo, dito ka lang sa day trading na approach. So M15, M5, saka H1. Okay, Okay po. ngayon sa asset class, tama na to, forex, index, at saka metal. Ngayon, dito sa ano mo, sa pattern mo, tama na rin naman to, but butterfly at triangle. Bakit kaya may double tap doon sa'yo kanina? Ito yun eh, yung sinend mong screenshot sa akin yung double tap. Hindi naman Oo naka-check nga sa'yo. po eh. Bakit po Sige, kaya? anyway. Sige. Baka doon sa notification siya, hindi natin na-configure. So dito, okay na yan. Sige, click mo na ulit yung yung security. Yan. Dito sa security, ayan, okay naman yan. Sige, scroll down ka. Pwede mong i-click actually lahat nitong major pairs kasi itong nasa taas eh. Pwede mo yang i-click lahat para kung merong darating na signal or mayroong makita si Manara na signal dyan. Dito sa minor, hindi ako nagte-trade dyan. Kasi minsan mataas kasi yung spread niyan pagka minor. Saka siyempre, since minor pair sila, minsan mabagal gumalaw. Yan. So dito sa bonds, i-uncheck mo na lang yung dalawang yan kasi hindi mo naman iti-trade yan yan. Okay. Sa index, yan, tama yan. Si Nasdaq sa si US30 kasi yan yung mga madalas din na i-trade, no? Na nakakakuha tayo ng signal. No? Si US30 specifically kasi si Eminus, yan yung tinitrade niya talaga. Tapos si Obits din, tinitrade niya rin si Nasdaq. Although si Manara tong pinag-uusapan natin dito, no? Para lang lumabas din sa'yo yung mga signals. Commodity, wala tayong tinitrade dito. So, i-uncheck mo na lang lahat yan para walang lumabas sa'yo. Pampadami kasi ng signal yan pag ganyan. Kada may Ah, makikita siya, ibabato niya sa'yo. Hindi mo naman iti-trade yung mga yan. So, i-uncheck mo na lang sila lahat. Okay, sa metal, i-check mo lang si gold. XAU USD. Ayan, naka-check na siya. Yan. Yan, okay na yan. Click ka na sa labas ng box para mag-close yan. Yan. So ngayon, pag pumunta ka ng notification, pag nakita mo sa baba yan, dapat ang lalabas na lang dyan, yung tatlong pattern mo na chinek, at saka yung mga chinek mong kung ano yung iti-trade mo, like yung major pairs, yung gold, yun na lang dapat ang lalabas yan, hindi na madami. Ngayon, punta ka sa notification. Configure din natin yung notification mo. Nandiyan sa right. Hindi, doon ka lang din sa Manara. Sa upper right, katabi ni monitor, nandun yung notification. Ayan. Yan. So, ganun din, click mo rin si settings kasi most probably nandito yun. Ayan, may triple bottom na nakalagay. Ayan. So, dito, ganun din ang gawin mo, M5, H1, tsaka M15. So, uncheck mo na lang yung mga uh, pang swing at saka pang positional trading na time frame. No? Tapos, ayan, iwan mo rin yung tatlo na kagaya nung sa monitor mo na settings. Ayan, crab, butterfly. Yung triangle, paki-uncheck mo na rin. Yan. Ano ba yung nakacheck doon kanina? Crab, no? Yan. Sige. parang di ko sure kung triangle ba or crab. Crab. Sige. Tapos, i-check mo na rin yung C point doon sa baba. Diyan sa settings. Balik ka sa settings. Yan. C C point. point saka D point. Para buo yung harmonic pattern. Bakit Na-check na mo na. ganun? Na-check mo na yung C point. Ayan, no, sa baba. Ito. Ayan. Yan. Okay. Yung D point din na po, coach. Hindi, okay. Hindi, naka-check din dapat yan. Bakit Yan. nagalaw? Nagalaw. Wala akong Ayun. ginagawa. Ayan.
So, tapos ngayon, click mo yung watch list. Yan. So, watch list, diyan sa symbols, mag-type ka ng dito sa add new symbol. Ayun na pala si XAU USD, no? Add mo na rin si ano, Euro USD. Euro, hindi, EUR. Euro. EUR, tapos slash, capital letter mo na lang. EUR. Yan, tapos sa left side, tingnan mo kung anong, ayan, EUR USD, Euro USD. Yan. Yan. So, para sila yung mga ano, nasa watch list mo. Kumbaga, pag may nakita, send agad sa'yo niya. Although, isi-send niya rin naman yung iba. Like ito, sila major pairs. So, isi-send niya rin sa'yo yan. Ngayon, okay na yan, no? Click mo na tong si ano, itong si Telegram notification, yung tumitibok-tibok na Telegram. Yan, sige. Send message. Yan. Okay. So, okay na yan. Sige, punta tayo ngayon sa Telegram mo. Paki-share yung Telegram mo. Tago mo na lang yung mga conversation yun ng ano, ng boyfriend mo para hindi natin mabasa. Sa Telegram pala nag-uusap. No? Ay, wala. Malinis tong Telegram, coach. Yun. Sige. Tingnan lang natin para sure na nandun si Eminus, nandun Ito pa. si... ah, Manara FX, Eminus. sige, pa-share ulit yung screen mo. Ay, nawala ba? Hindi. Naka-share kasi itong sa ano mo browser mo eh. So, share mo si ano. New share ka. Wait, stop. Kulang siya. Ay, wait. Okay na po, coach. Ayan. Ayan na si Eminus, US30 and Trade Ideas. Nandito na si Future Orbits, BIP Ideas. Okay, meron ka na ring signal ni Miss Lady. Yan, sundan mo rin yan. Accurate yung mga signals ni Miss Lady, no? Oo nga. Sundan mo rin yan. Quick wins yan, no? Kasi ano, short distance lang yung target na take profit. Pero mataas din ang accuracy. Kaya sundan mo rin yan. Nag-notify naman sa'yo, di ba? Pagka may binigay na Opo. signal. Ayun, sundan mo rin. Kasi para ma-maximize mo rin ang iyong... Actually, naayos ko siya sa folder ito po. Ayun, that's good. Yan, nasa isang folder na sila lahat. May kulang pa yan. Si Manara Trade Signals. Meron pa kasing meron pang Manara na tao talaga na ganyan Hmm. din. Meron Telegram channel. So balik tayo kay economy. Dagdag natin yun. Sige. Share mo ulit si economy, ano mo, si browser. Ito po, coach. Kita niyo po. Hindi pa. Nakikita ko pa rin si Telegram. Ayan po. Yan. Okay. Click mo tong si Forex and Manara. Ito, si Forex and Manara. Yan. Tapos, click mo rin yung Telegram. Meron din yung lalabas dyan na Telegram sa baba. Yan, Telegram link. Yan, ang nagtitrade dyan si Ralph. Yan, tao talaga yan nagbibigay ng signal. Yan. Kita mo na, iba palang Okay. kulang dun sa'yo. Yan, kompleto ka na ngayon. Yan, kompleto ka na ngayon. Kasi yan yung mga kailangan mo. Si Eminus is,
Yan. Sige nga, balik ka ulit sa Telegram. Tingnan natin kung nandun na siya. I-add ko lang. Sa folder. Kita niyo, coach? Nakita ko si Telegram, pero yung mga folders hindi ko makita pa. Bakit kailangan i-share? Stop sharing tapos Oo re-share nga ulit eh. yung bago. Ayan. Folders. Ayan. Ayan. So makikita mo ngayon dito, dapat meron ka ng additional na Manara. Ay, mali. Yun ang aking naririnig mo ba maingay? Opo, Opo, coach. Yun yung aking ano eh. Wait. Inaano ko lang. Ina-add ko lang sa folder. Naayos ko lang. Yung aking fan ng aking laptop para hindi masunog. Tayo muna natin. Maingay eh. Yan. Sige, keep quiet. So, eto na po, coach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Aside from economy updates. Sige, pa-check mo nga itong Forex and Manara training. Meron pa kasi yan supposedly isa pang Manara signals eh. Kasi ito mostly ito yung mga live trading. Meron pa yung isa na Manara signals talaga yung nakalagay. And nakikita niyo po screen ko, coach. Kita ko. Kita ko economy updates, Manara FX, Forex and Manara training. Then we have Iminus US30, si Obits. Then we have si Miss Lady, signals ni Miss Lady, and then si Iminus Trades, economy updates. Meron pa yung isa na Manara Trade Ideas nakalagay. Ito po, coach. Ano yan? Hindi Si Eminos. Eminus yan, oo. Merong isa pa dyan na Manara Trade Ideas ang nakalagay. Sige, balik tayo kay economy nga. Yan, para wag natin tong tantanan hanggat di natin papalabas yung si. Nasaan na ba yun? Oo, kasi ano rin yun, nagbibigay din ng signal yun. So, marami, kasi sayang naman yung subscription kung hindi mo ma-maximize yung mga signals. No? Pag walang bigay si Obits, punta ka kay Manara. Kaya, kay Miss Lady, magbibigay si Miss Lady at least a few times a day, nagbibigay na signal si Miss Lady. Saan na ba yung screen ko? Kung anong oras ka available, meron signal na nakaabang sa'yo bukod kay Manara Bot, Manara AI. Nasaan na kaya yung ano ko? Pa-share yung economy screen, yung dashboard. Wait lang po, coach. Ah, Hanapin ko lang siya. Dito pa ba siya? Baka tumakbo na ba? na-close ko. Baka na-close ko. Wait lang po. Sige lang. Ito. Sige, yan yung i-share mo ngayon. Tingnan natin si ano. Yan, ito na yung Manara, no? Sige, scroll up nga. Ito lang, yung slider dito sa gilid. Yan. Taas po, coach. Ito na dapat yun eh, yung Forex Manara.
Yan, ito yung Forex trade ideas from Manara trainer Ralph Tunca. So ito yan Forex and Manara. Yan. Yan. So Tapos manaran. ito lang dapat yung ano mo Telegram link. I-click mo lang yung Telegram link na yan na nasa baba. Yan. Yan, sige. Join group. This invite link is invalid or has expired. Pero, Okay. Invalid or has expired. opo, Sige. Gagawin natin dyan, balik ka doon, tapos fix the issue. May nakalagay doon, fix the issue, di ba? I-click mo ulit si economy na tab. Yan, may nakalagay fix the issue. Paki-click nga yung fix the issue. you can try to. Sige. Ganun pa din. Ganun pa din. Opo. Invalid yung link. Sige, habang nandito tayo, punta na tayo kay chat support. Tanong natin, bakit invalid? Yan. Ipa-troubleshoot na natin kay chat support para makita rin ng mga manunood nitong video natin kung anong pwede nilang gawin pag na-encounter nila yung same problem. Sige, balik ka kay tab. Yan. Tapos click mo sa right side yung support na sa gilid. Asan yung ano dito po, coach? Punta ka sa home. Click mo lang yung home. Dapat lalabas na dyan. Wait. Hindi, yung home ni Manara. Ni economy. Ayan. Ayan yung chat. We are here. Yan. Click mo yan. We are here. Para magkaalaman na kung may reason. Saan po dito, coach? Ito, yung kulay red. Itong nakalutang na kulay red na may nakalagay, we are here. Yan. Yan. Tapos, new conversation ka. Okay. Stop share ko muna ako siya. Sige, sige. Ano ko lang. Tapos yung magiging question mo dyan is, I'm trying to join Manara Trade Ideas Telegram group. I'm getting a link expired message. Siyempre, i-Englishin natin para kunyari magaling tayong mag-i-English. Okay po. Okay na? Yes po, coach. Ano sabi? Na-chat mo na? May binigay na wait po. Step 1, user ID Telegram. So go to Telegram search user info booth. User info bot and then click on, wait, what's it? I-clarify mo kasi baka akala ng support Manara AI yung ina-access mo. Paki-clarify kasi parang steps to Manara AI yung binibigay sa iyo.
Okay. Parang i-clarify mo na Manara Trade Ideas Telegram, not the Manara AI ang ina-access mo. Hindi you already have access to Manara AI. Ang hindi mo ma-access kamo is yung Telegram link ni Manara Trade Ideas. Si Ralph kamo. Kasi si Manara Trade Ideas, tao talaga yung nagbibigay ng signals dyan si Ralph. Baka kasi ang pagkaintindi ni support is si Manara AI yung hindi mo pa na-access. Kaya pinababalik ka niya doon sa user info bot. Okay. Ba't pinapa-login ako ulit ng account ko? Baka meron silang ni-reset. Kaya gano'n. Login ka raw ulit. Opo. Hindi nyo ba alam na inaantok na ako kamo. Tapos palalaginin niyo pa ako ulit. Patumpik-tumpik pa si Gold. Bakit tinadala ako dito sa sa widget text chat bot. Live Wag, chat to your site. wag ka sa chatbot kasi magpapaikot-ikot lang kayo niyan minsan ni chatbot. Mamaya 5 AM na hindi pa kayo nagkaintindihan. Pakita ko sa yung itsura ng Manara Trade Ideas i-share ko yung screen ko. Para lang alam mo yung expect mo makikita mo. For a while, isi-share ko tong aking Telegram. Ayan, nakikita mo yung Telegram ko. Opo, coach. Ayan, kita mo to. Ayan, nakaklik siya. Ayan siya. Manara Ah, Trade, yes. Manara Trade Ideas and Sessions. Ayan, so makita mo. Yes Sorry. po. Meron din Picture siyang ko lang siya. mga signals. Ayan, no? So, everyday ganyan din siya. Hindi kasi dami ni Manara na AI. Pero ito more on pinpointed kasi yung mga signal nito ni Ralph. Kaya minsan isang araw, isang beses lang siya magbibigay ng signal. May araw na pag wala siya nakitang setup, magandang setup, sasabihin niya, hindi maganda yung galaw ng market ngayon, huwag tayo mag-trade. So, ganun siya kasi nga tao. Yan. So, makikita mo, yan. Si Eminus, si Manara Trade Idea, si Future Orbits. Yan. Karamihan dyan, meron na rin sa'yo. Itong si Freedom, ikaw yung magre-request kay Obits niyan. Pagka naka-login ka sa Telegram ni Obits or naka-join ka sa Zoom niya, i-message mo siya para may add ka niya dito sa Freedom na Telegram niya kasi siya yung mag-a-add sa'yo. Yan. So, yan na rin naman halos yung kung anong meron ka except na lang tong si Manara Trade Ideas, no, and Sessions. Itong si Plutus naman is an additional subscription yan eh. So, may additional $50 kasi yan si Plutus. Ayan. Ayan. So ito na lang ang kailangan nating mapalabas sa iyo, si Manara Trade Ideas and Sessions. Okay? So mag-stop sharing na ako para balik tayo sa iyo. Yan. So, yung ano ko po, coach, ang concern ko dun sa tag nito, Sa sa support. MetaTrader ko. Sa MetaTrader kasi yung pag
Hindi, diyan muna tayo, huwag muna tayong tumalon kasi ang purpose natin dito ma-set up yung ano mo, Okay. yung resources mo. Balikan ko ulit. Oo. May response na. Manara trade ideas and sessions. So, liwanagin mo na lang sa kanya na ang gusto mong i-access is not the AI but the actual Telegram channel ni Ralph. Manara trade ideas and sessions. Manara trade ideas And sessions. and session. With Ralph, kailangan pang Yeah. lagyan. Pwede mo lagyan Telegram channel that Ralph is managing. Not the AI Manara. Kasi so, i-specify mo na lang na may access ka na kay Manara AI. Same lang naman ang time zone natin ng Brunei at saka ng Manila, no? Yes po, wala namang time difference. Customer ID along with email address associated with your economy. Feel free to reach out. Typing. Sige, yung email mo, yun na lang, specify mo yung email mo na gamit mo sa economy. Yung customer ID mo, click mo lang yung name, yung ano mo, yung profile mo dun Hi, sa... unfortunately, the agent earlier is no longer available. Huh? May I kindly request you to provide your customer ID along with your ID. Customer ID. Yeah, Email. customer ID mo, yung email mo is yung email na ginamit mo pag-register. Yung customer ID would be, makikita mo yan pagka nag-login ka sa, naka-login ka naman sa economy mo, no? Click mo lang yung name mo sa, ano, sa upper right. Yung profile. Pag click mo yung name mo, tapos sa baba nun, may profile. Tapos paglabas ng profile mo, makikita mo na yung ID mo under ng name mo. Profile. Yung may number po, coach. Yung immediately under ng name mo na may nakalagay ID, tapos yun. Yung may ID, yeah. Ah, Ba't naglalag? bagal net. Bumagal eh. Yan po. Nabigay mo na. Sige, Opo. hintayin lang natin. Sabi niya, voila! Meron na. Yun na lang kasi ang missing mo doon sa Telegram sa list ng mga resources na pwede mong gamitin. Kasi, like, si Obits, hindi siya nagtitrade ng Monday at saka Friday. No? Tuesday, Thursday lang siya kasi ayaw niya ng galaw ng market pag Monday at saka Friday. No? Monday, hindi sigurado kung saan papunta. And then Friday, it's manipulation time or day. Kaya hindi siya nagtitrade. Do you have Ngayon, another account here in economy?
Meron ka bang None. another account? None. Wala po. Are there any other chance you have trouble joining seminars? Diba? Imaginein mo kung yung lahat ng ginagawa natin ngayon, pinag-usapan natin sa chat. Diba? Nag-ano po siya. Kilong-kilo na yung chat sa ating dalawa. Ay, coach, pwede po mahingi yung ano, yung link po nung nakaraang Yung link, link or recorded video nung nakaraan po. naku, hindi ko nga na-record yun. Yung last time natin, Opo. hindi ko na-record. Okay. It's okay. Ito, recorded na to. Sinigurado ko nang recorded na talaga siya. Close lang ako ng ibang window kaya siguro mabagal. Sige, baka yun ang dahilan kaya naglalag. Kumakain ng resources. Pati yung Northern Lights, tumitigil sa likod mo eh. Si Aurora Borealis. Kindly click fix the issue button and before joining the channel again. So I have to click first the issue, then join the channel. So I'll go Forex, Manara, Trade Ideas. then fix the issue. Okay. Join the channel now. Manara Trade Ideas and Sessions po, coach. Yes, Manara Trade Ideas and Sessions. There! Are you in? I think so. Yeah, wait. I'll share my screen. Sige nga. Yay! Ito po yun. Nasaan na siya? Manara Trade Ideas and Sessions. Ayan, yan na siya. All right. Yan yung pinakita ko sa'yo kanina. Same na siya. Alright. Add ko lang siya sa folder. Saan na nga yung setting? Folders. Signals. Manara Trade Manara, Ideas. wala po siya. Manara FX. Wala. I-scroll mo, baka nasa baba. Add dyan. Ayun. Yan. Save. Yan na. Nandiyan na sila. Lahat. Kompletos, Ricardos ka na. Okay. So, complete na siya. Complete na. Yan. Ayan. Yay. Okay, ngayon, kung magti-trade ka na ng particular na signal, yan. Try mong punta kay Manara FX dito. Ayan, si Manara FX. Kasi yan yung mas Ito po? madami. Or Dito sa ito? taas, sa pinakataas. Yan.
yan yung yan yung Telegram counterpart nung Manara mo na nasa economy. Yan. So yung notification doon, ito yung ito yung katumbas niya. So sinesend niya rin dito sa Telegram mo para hindi mo kailangan pumasok doon. Hmm. Yan. So as you can see, pwede mo bang i-maximize tong screen mo? Maximize mo tong mismong window para mas makita natin. So, kanina Wala. Wait na-maximize lang. kanina eh. Bakit nawala na naman siya? Telegram. Kita niyo po, coach? Ang nakikita ko yung Manara Trade Ideas in Session na joining channel. Ito po. Ayan, ayan. Okay, so dito sa case na to, since wala pa yung price, so mapapansin mo yung price wala pa dun sa, ang sinasabi ni Manara, pag pumunta yung price dito sa gray area na to, ito yung basis ng entry, yung gray area eh. Ito Pag po. pumasok siya doon, itong part na yan na gray, tapos may nakalagay naman dyan, 200.2429, no? Yan, Opo. yan. So, ibig sabihin, ang price ngayon, pag tinignan mo nasa chart ka, ano to, GBP-JPY. Check natin si GBP-JPY. Yan, si JPP-JPY at this moment, ang price niya is 200.050. So, ibig sabihin, malayo pa. Kasi sinasabi ni Manara, magti-trade ka pag 200.24299 na yung price. Yan. So, hindi ka muna mag-enter or ito na yung sinasabi natin kanina na magpapasok ka as pending order. Hmm. Ito yung pinakita mo yung screenshot kanina sa akin na yung pinanonood mo yung kay Miss Lady na na recording ng sell limit. Yan. Ang magiging trade mo dito ay pending order na sell limit. Bakit may pending order? Para hindi mo na hintayin umakyat tong price na to papunta rito. Hindi mo na siya abangan. Kumbaga, mag-aabang ka ng trade dito na once na hit nung price na yan, yung level na to, magti-trigger yung trade mo. Yun yung tinatawag na pending order. So meron kang sell limit. In this case, sell limit to kasi magsisell ka pagdating dito. Yan. Pag buy limit naman, pag nakita mong nandito yung nagpapabili sa'yo si Manara dito, pero yung price niya nasa taas pa, hindi pa bumababa, hindi pa niya inaabutan yung price na kung saan ka bibili. So buy limit naman yon. Yan, kadalasan yun lang naman dalawang yon. Meron tayong sell stop saka buy stop. Pero most of the time, ang nagagamit natin dito is sell limit at saka buy limit. So in this case, in this particular case, sell limit to. So pwede ka magpasok sa MT4 mo ngayon ng sell limit na JBP-JPY. Try ko po, coach. Sige, natin. Para at least ikaw ang makapagpasok ng makita mo kung paano talaga siya i-enter. GBP. GBP-JPY. Okay. Ano itong nasa baba? May bagong signal na binigay. May bagong signal. Kita mo kasi ang nilagay mo M5, M15, di ba? So, pansin mo, every 5 minutes, pag may nakita siyang bagong signal, ipapasa niya sa'yo. Every 5 minutes. Kasi ang in-specify mo sa kanya is M5, M15, saka H1, di ba? So, every 5 minutes, pag may nakita siyang pattern, ang pinili mong pattern is So within 5 bat, minutes po siya, coach, ganun. bat, crab, at saka butterfly, di ba? Opo. So, every 5 minutes, mag-scan siya. Pag may nakita siyang pattern na bat, crab, or butterfly, isi-send niya sa'yo. Pag wala siyang isi-send sa'yo.
Ngayon, Hmm. ang sunod ng 5 minutes is 15 minutes, di ba? So, every 15 minutes na, pag may nakita siya doon sa 15 minutes na time frame, na, again, bat, crab, or butterfly na signal, ipapasa niya rin sa'yo. Kaya ito madami to. Pag hindi mo to binuksan, itong Manara FX na to sa Telegram mo, minsan hundreds na makikita mo dyan na unread Oo nga eh, na ang dami. message. No? So, Umabot yun ng yung ano, 500 kanina. yun yung advantage ng nitong si Manara AI kasi nga dire-diretso lang siya. So kung busy ka nga at hindi mo kayang sabayan yung like si Manara Trade and Ideas, si Eminus kasi fixed to every 9:30 PM to kung mag-trade, no. So ito meron ka talagang time na aabangan sa kanya. Si Eminus magse-send to ng link sa Telegram niya ng Zoom link mga 9:25, 9:26. So dapat by 9:20 nakaabang ka na doon sa Telegram niya. 9:25 at the most, no? Nakaabang ka na doon sa Telegram niya. Buksan mo click mo tong si Eminus. Paki, para makita mo rin yung tinutukoy ko. Ito lang, itong si Eminus lang ito. Ito, Yung Telegram channel niya mismo. wait po. Ito, Eminus US 30. Si Eminus US. Yan. Sige, scroll up ka. Paki-scroll up. Yan. So makikita mo, di ba? Ito, stop dyan. Kita mo nag-send siya ng link 9:26 PM. Hindi, tama na yan. Sige. Yan. Makikita mo dyan, dito sa pinakauli. Kanina to, June 13. Makikita mo nag-send siya 9:26 PM. Opo. Di ba? So, ayan na yung Zoom link. Ibig sabihin, pag sinenan niya yan, kanya-kanyang join na. Nakita mo gaano karami yung naka-join, di ba? 3,857 Mm. ang naka-join. So, ganyan karami ang nakaabang sa kanya na mag-send siya ng Zoom link. So, the moment na nag-send siya ng Zoom link, click mo na kaagad para makapwesto ka na para pag nag-analyze na siya, Hmm. kasi mag-analyze mo na yun ng market kasi mag-start mag-trade dyan pag open ng US market, which is 9:30 PM natin. Mm. 9:30 sa New York session, 9:30 PM natin. So, magte-trade dyan siya. So, pag nakita mo, tingnan mo, scroll down ka. 9:26 siya nag-send ng link, di ba? Nakita mo 9:49, tapos na siya. Gano'n siya Hmm. kabilis mag-trade, no? Naka-trade na siya ng 3, all done na siya. Hindi siya nagtatagal sa market. So, after nung first 30 minutes na volatility or first 15 minutes na volatility ng US 30, pagka-open ng market, stop na siya. So, Hmm. ganyan yung mga, of course, hindi natin kayang sabayan yan kasi nakita mo naman yung lot size niya, 5, 5, 5, 5. Puro 5 ang gamit ng lot size, no? Kasi most probably nasa 100,000 yung fund na niya. Account niya, opo. Ang fund niya nasa $100,000, no? Hindi naman niya pinapakita pero ako I assume na para gumamit ka ng 5 lot size, sa US 30 pa yan, malakas kumain ng margin si US 30. So para gumamit ka ng 5 lot size kay US 30, I would assume na hindi bababa sa 100,000 yung kapital na ginagamit niya, no? So tayo, siyempre, kung mababa lang ang kapital natin, doon lang tayo sa 0.01, 0.02. Sabayan Hmm. lang natin siya, no? So makikita mo, 3,000 nga yung naka-join sa kanya, no? Minsan kaya yan tumatagal. Minsan ano lang yan 10 minutes lang tapos na yan. Kaya yan tumatagal sa minsan. Kasi nag-explain pa siya ano nangyari sa market, bakit ganun yung may matututunan ka sa kanya pagka hindi ka agad umalis, nakinig ka pa sa kanya, no? And as you can see, hindi siya greedy, no? Hindi siya greedy, hindi siya yung sige, banat pa ng banat, hindi siya ganoon. May nagtanong minsan sa kanya, no? Naka-live nagtanong na bakit kino-close mo na kaagad? Kasi makikita mo 'to, 5 lot size 'to, pero ang profit niya 355. Meaning wala pang 10 pips yung tinakbo nung trade, close na niya. Yan, ito Opo. 5 lot size 265, meaning nasa around 5 pips pa lang ang tinakbo. 5.1, 5.2 pips pa lang ang tinakbo nung trade, close na niya, no? Ito parang 1.5 pip pa lang ang tinakbo, close na niya, no? So may nagtanong, bakit kino-close mo kaagad? Sabi niya, profit na yun eh. That is also my way of protecting my fund. Profit na yan, bakit ko Hmm. pa hindi ko close? Yan lang naman ang kailangan ko for the day. Araw-araw naman ako nagtitrade. Di ba? Ganun siya, hindi siya greedy na tao. Tingnan mo, scroll up ka. Makikita mo, halos mga ganyan na yan, 272, di ba? Isang trade lang. Ang isa pang maganda dito kay Eminus, ito siya, ito yung picture niya sa taas.
pagka hindi maganda yung galaw ng market, sasabihin niya talaga hindi na pipilitin. Kasi alam niya marami na kita mo naman 'to 6,000 'di ba? Imaginin mo kung para kang para kang pastol na isinuga mo sa mali lahat yang 6,000 na 'yan 'di ba, na loss lahat. Mm. Eh, di konsensiya mo 'yun dahil nakasunod sila sa'yo. So siya, he's being honest. 'Pag hindi maganda yung galaw ng market, sasabihin niya, "Guys, ito lang ang kaya nating trade today. Huwag na natin pilitin." Oh, 'pag maganda naman yung galaw, 'yun nakita mo kaka-scroll mo lang 1,000 plus yung profit niya 'di ba? Ayan, ito Wow, 965, 2 trades lang, 965. 'di ba? Oh, ayan. So makikita mo 6,962 yung naka-join dito sa particular na Zoom ano na 'to, live trading na 'to. So gano'n karami yung nakaabang sa kanya daily, 'no, 'pag nagla-live trading siya. Kasi wala ka naman makikitang loss diyan kasi nga very ano siya, scalper nga siya, eh. So mabilisan. Tas ito, every weekend meron siyang ganito parang summary kasi US 30 ang tini-trade niya, pero meron din siyang mga binibigay na idea para sa mga hindi nag-i-scalp, ayan, ayan siya. Hmm. Yan. Pero wala na siya diyan, pagka trinade mo 'yan, you're on your own. Bibigay na lang niya yung idea. Ang live niya talaga lagi is US 30 and that happens every 9:30 PM. Yan. So makikita mo dito Habang nag-coach. 9:27 binigay niya yung link. Dito 9:53 tapos na kaagad yung trading niya. Yan. Yan si Mm. Eminos, 'no. So kung gusto mo siyang sabayan, abang ka lang 9:25 abang ka na para 'pag sinend niya yung link ng Zoom, click mo lang kaagad maka-join ka na kaagad. Kasi once na nag-start na kasi siya mag-analyze or nag-start na siya mag-trade at saka ka nag-join, hindi ka na makaka-join, eh. Kasi, minsan naka-focus na siya dun sa market, naka-focus na siya dun sa trade. So hindi na siya, or kaya minsan talagang mabagal na dahil madami ng naka-join. Nangyayari sa akin 'yan minsan hindi na ako makatuloy, eh, pagka medyo 9:29 na ako nag-click ng link gano'n, yung talagang, magte-trade na siya or 9:30 na. Minsan hindi na tumutuloy yung Zoom, eh, hindi na ako makapasok. Hmm. So, kung gusto mo siyang abangan, regardless ng kung gusto mo siyang sabayan mag-trade or kung gusto mo lang malaman yung diskarte niya kung paano siya nagti-trade. Kasi ine-explain niya, eh. Ine-explain niya kung anong inaantay niya bago siya mag-trade, ano yung ginagawa ng market ngayon, saan dapat pumunta yung market para mag-open siya ng trade. Ine-explain niya lahat yun before siya mag-open ng trade niya. Sinasabi niya lagi, "O, hintayin natin 'to, 'Pag lumusot 'to dito, pasok tayo ng buy. Pag lumusot 'to dito sa baba, pasok tayo ng sell." May gano'n siya, ini-explain niya in details kung ano yung current na ginagawa ng market at kung ano yung, kailangang antayin. Oo, patience, Mm. laging sinasabi patience. Even si Obits, patience lagi ang sinasabi bago pumasok sa trade, ayan. Ayan, so in this case, balik tayo dito sa kay Manara AI naman. Ito yung huli niyang binigay 'no, Euro JPY. So again, ang entry natin dito nasa gray lagi. 'Pag pumunta na sa gray yung, price, which is in this case nasa taas pa siya 'no, pero ang sinasabi ni Manara magba-buy tayo 'pag bumaba siya dito. Sabihin magba-bounce siya dito sa support na 'to. Nakita niya kasi dito maraming mahabang wick 'di ba, yung mga candle. Ibig sabihin sa area na 'to, 'di ba naalala mo yung sabi ko last time, always look left. Mm. Anong nangyari dun sa left, magre-react yang price na yan 'pag tumapat siya dun. So in this case, 'pag tumapat yan diyan, magre-react yung price 'pag tumapat dito. Kasi dito puro rejection. Kita mo tinulak lahat pabalik yung mga presyo 'di ba, nung pumunta dito sa area na 'to. Sa left side, yung even yung merong green, merong red, pero lahat may mahabang wick. So ngayon, yung gray area na yan, nakatapat yan doon. Kaya sinasabi ni Manara AI, 'pag bumaba yung price diyan, buy ka. Yun yung ibig sabihin niyan. So, para hindi mo na hintayin na bumaba diyan, 'di ka na abang ng abang, maya-maya silip ka ng silip sa price, ayun, magkakaroon ka ng ano dito, pending order na buy limit. Kanina sell limit tayo 'di ba, kasi nasa taas. O ito naman, buy limit naman ang gagamitin dito. So same lang, ang difference lang ng, market execution at saka ng pending order, yung market execution, 'pag click mo nung trade, nung buy now, now na talaga 'yon. Now na 'yon. Kumbaga 'pag click mo nun, executed na yung trade mo. Although puwede mo siyang i-edit para palitan mo yung, um, take profit tsaka stop loss, pero yung lot size hindi mo na siya mai-edit. Kaya you have to be very careful dun sa lot size bago mo i-go yung trade mo.
Kasi hindi mo siya may edit. Ang may edit mo lang doon yung stop loss at saka yung take profit. So, for example po, coach, click ko yung Nasa phone mo ikaw oh, ngayon. po. Nasa phone mo ikaw, nagtatry ka mag-trade. Opo. Pwede mong gawin to. Sige, Euro JPY. Euro But JPY. ang gagawin mo ngayon dito is buy limit. Para makita mo lang kung paano siyang pumasok yung trade na buy limit. So, punta ka ngayon sa trade tab. Opo. Yan, tapos click mo yung plus na nando sa taas, sa upper right. Mhm. Yan, tapos mapupunta ka na sa trade window, di ba? Mapupunta ka na sa trade window. Tagal ng MP4 ko. Wait lang, para masabayan kita. Para same tayo ng tinitingnan. Euro, ano to siya, coach? Euro JPY. Ay, hindi. Euro, Hindi, iba na to. bakit PLN to? Mukhang may na-check PLN. kang, mukhang may na-check kang hindi major pair. Kasi, hindi major tong Euro PLN eh. Ito na lang, si USD CAD. Ganun din naman to eh. Ito na lang sa By taas. limit din naman to eh. Oh. But USD CAD by limit. USD CAD. US dollar, Canadian dollar. Yan. So ngayon, ang sinabi niya dito, ang price ay bayan, kita, meron ba ako niyan? USD CAD. Meron na kaya ako dito. Meron na. USD CAD. Yan, USD CAD, meron din ako. Sige. Ang Tapos sinabi 3. niyang entry price is yan, 1.371524. So magki-click ka ng plus doon sa MT4 mo, yung Mhm. plus doon sa upper right. O kaya kahit nasa chart ka. Ang naka-indicate lang dito sa akin, coach, is yung stop loss at saka yung take profit. So, which one? Kasi naka-market execution ka. I-click mo yung market execution tapos piliin mo si buy limit. Buy limit. Okay. Yan yung pending order. Ang default kasi niya is market execution. So the moment na nag-attempt ka mag-open ng trade, ang default niyan is market execution. Ibig sabihin, kung ano yung price ngayon, iti-trade niya i-go niya yung trade mo pagka naka-market execution ka. Ngayon, in this case, since maaga pa para i-trade natin to dahil wala pa naman yung price dun sa sinabi ni Manara na kung saan tayo magbabay. So, pending order ang gagawin natin, which is buy limit. So, dyan, nakita mo na yung buy limit, ano? Yes po. Yan. So, pag-click mo ng buy limit, tap mo yung yun dun sa price, i-input mo tong price na to kung anong sinabi ni Manara. Yung price, saan po dito, coach? Yung entry ba? Yan ba yun? Yung entry, yan yung price, yung entry. So, ibig sabihin, dyan sa price na yan, saka ka magbabay. So, I-specify mo. 1371. 1.37152. Minsan hindi na papasok yung 1.371. 52. 524. 524. 52 lang. 52. Pag kaya pa yung 4, sige, lagay mo. Pero minsan hindi na yan Hindi na tatanggapin eh. kaya. Apo. Then So stop. 52. Stop. Tapos, ano nakalagay sa mo, sa lot size mo? Make sure na yung lot size mo is nakabase sa kung ano yung fund mo. Ano yung nakalagay? 0.01? Ano nga po yun at makikita yung lot size, coach? Nasa may taas. Yung 0.01? Yan, oo. Di ba may mga katabi siya? 0.01, 0.02. Dapat yung nasa mismong gitna, 0.01. Yung sa gitna is Yan yung gamit 0.01. mong lot size, ibig sabihin. Yung Apo. nasa gitna. Tapos stop loss. Okay. Stop loss niya ay
ang stop loss mo ay 1.370626. So, ang stop loss mo nasa left side ng screen mo. 1.370626. Apo. So, nakatype yan dapat yung stop loss mo sa left side, under ng price, left side. Pag nakaharap ka sa screen mo. Apo. Yan yung stop loss mo. Kasi nakita mo red siya, di ba? Red yung line sa ilalim niya. Stop loss ang ibig sabihin yan. Red yung line. Dito sa sa mobile MT4 mo. Makikita mo sa ibaba nung initially 0.00 yung nakalagay, di ba? So Apo. ngayon dyan mo ilalagay yung stop loss which is 1.37062. Nalagay mo na. Sa plus sign po or sa Type over mo lang dyan sa dyan sa 0.00. I-type over mo lang siya. Tapos take profit coach. Take profit dito sa right side, makikita mo green yung line sa ilalim niya. So, meaning green is profit, no? Ang take profit niya is 1. Ito dalawa yung target niya, di ba? Yung target 1, target 2. 1.3733. So isa lang diyan ang pwede mong piliin. So ang pwede mong gawin diyan is yung target 2 ang ilalagay mo lagi. Target 2, which Target is 2 tapos which is 1.37451. 1.37451. Ah. Yan. Okay. Okay, tapos okay na, no? Nalagay mo na. Opo. Sabayan kita para sabay tayo mag-trade. I-trade ko na rin yan. Ano naman, pending order naman eh. 1.3. Ito, Tapos pending i-place ko na order. siya. Pag hindi tinamaan ng price to, pwede mo siyang i-delete. Kasi, tawag nito. Ibig sabihin, pag hindi umabot dun yung price, nyari, gabi na, bukas na, hindi na umabot talaga yung price, tapos dumire-diretso na siya ng ahon, pwede mo siyang i-delete. Kasi ibig sabihin, invalid na yung pending order. So, lagay ko na siyang place. Lagay mo na, place. Oh my God, kinabahan ako. Diba? So ngayon, pagpunta mo doon sa trade na tab, makikita mo na doon. May nakalagay na dyan, buy limit. Meron nga po. Ayan. So ibig sabihin, yan yung pending order. No? Ibig sabihin, pag ang price nung market umabot na dito sa in-specify mong price, which is 1.37152, magti-trigger yung trade mo na yan. Sa ngayon, wala pa yung trade, hindi pa yung trade. Kahit na anong galaw ng USD CAD, hindi pa yan open yung trade mo na yan. Naka-pending order siya. As the name implies, pending order siya. So naka-pending until such time na ang presyo niya ay bumaba sa 1.37152. So ngayon, yan ang kagandahan ng pending order kasi kung wala yung pending order, di babantayan mo ngayon itong si USD CAD, di ka matutulog, no? Tayin mo siyang maabot yung presyo dito sa Tapos bukas, So, how long po to mag-last, coach? Like, yung gaano siya makakarating dito. Yan ang hindi natin masasabi kasi hindi natin kontrolado yung galaw ng market, no? Nasa M15 na time frame to. So ibig sabihin, within 15 minutes? hindi natin alam kung ilang bawat candle kasi na to is nag-i-specify ng 15 minutes na movement ng every candle pag nakita mo sa signal mo na M15 yung binigay niya, ibig sabihin each candle signifies 15 minutes. Okay? So hindi natin alam kung ilang 15 minutes ang kailangan niya para makarating siya dito sa entry price natin, pending order natin, no? So ganun siya. So pag naka M5 naman 'yan, each candle signifies 5 minutes ng galaw ng market. Pag naka H1, each candle signifies 1 an hour. hour ng galaw ng market. Pag naka H4, 4 hours bawat candle. Pag naka D1, 1 day 'yon Per bawat day. candle. So ganun siya. So in this case, Which since is mabagal. signal natin, every 15 minutes may lalabas na bagong candle. Okay, so kung every 15 minutes ang lalabas na candle is red, chances are aabot siya dito sa ating entry price sa pending order natin. Yan. Pag na-trigger yan, dalawa lang ang mangyayari dyan. Either ma-hit niya yung target or ma-hit niya yung stop loss. No? Ano yan exit when you're right, which is na-hit yung target,
exit when you're wrong, which is na-hit naman yung stop loss. Okay, so Mm. sabihin niyan, hindi mo kailangan bantayan kasi either way, mag-exit yung trade mo. Basta na-trigger yan. So, dalawang ano lang yan, dalawang reason lang kung bakit siya mag-exit. Nag-exit siya dahil na-hit yung target, you actually closed in profit, or nag-exit siya dahil na-hit yung stop loss. In Mm. which case, you closed at a loss. So, makikita mo naman dyan, ang ano nito, ang risk-reward ratio nito is 1:3. Makikita mo, di ba? 1:3. Ibig sabihin, kung 0.01, pag na-hit yung SL nito, yung stop loss, $1 yan. Kasi Mhm. 37152 3706 706 Parang ano lang to, 10 pips lang yung stop loss. So pag na-hit Mm. yung stop loss na to, $1 lang yung loss. Pag na-hit $1 yung lang? kung 0.01 ang gamit Oo. mo ha, siyempre pag Opo. 0.02, $2 yun. No? Oo. Kasi 10 pips lang tong stop loss, yung That distance size. 10 pips lang yan. So pag na-hit yung stop loss mo at 0.01, that's $1. Pag na-hit Okay. naman tong target mo at 0.01, that's $3. No? So yun yung sinasabi ko last time na risk management, proper risk management by using the right risk-reward ratio. Yung sinasabi Mm. ko, yan yung example ko na nag-trade ka ng 5 beses, natalo yung 3, pero dahil 1:3, ang risk-reward mo, at the end of the day, profit ka pa rin. Kahit mas marami kang talo kaysa panalo. Hmm. Dahil kada natatalo ka, $1 lang. Kada nananalo ka, $3. Hmm. So yun yung ano, hindi siya kailangang paramihan ng panalo. Kailangan pagandahan ng risk-reward. Para kahit mas madami ang talo mo, ang ending mo, profit ka pa rin. Like in this case, di ba, nag-trade ka ng 5, natalo yung 3, 2 lang panalo. Yung 3 talo mo, 3 $1 lang yun. That's Mhm. $3. 2 panalo mo, 3 $3. That's $6. So $6 na panalo minus $3 na talo, natulog kang may $3 ka pa rin in profit. Hmm. Kahit na 3 yung talo doon sa trade mo, 2 lang yung panalo. Diba? So hindi siya yung paramihan ng panalo. Pagandahan talaga siya ng risk reward ratio. Kaya ano, yun susunod diyan is yung trading plan mo. Ilang trades ba ang gusto mong gawin sa isang araw? Ha? Ah, kung may time ka, pwede mong isulat sa trading plan mo. 10 trades a day, 0.01 lang siyempre. And kung 100 yung fund na gagamitin mo, please remember na 0.01 for every $100 na fund. Para i-protect mo rin yung fund mo. Kasi imagine mo, $100. Sabihin na natin, hindi naman nangyayari. Pero pwedeng Mhm. mangyari. Natalo ka. Ang trading plan mo is mag-trade ka ng 10 times a day. Mhm. Tapos 1:3 ang risk reward mo. Sabihin na natin, na-loss lahat. Sabihin na lang natin, at the very worst scenario, na-loss lahat yung 10 trade. That's just $10 $10, yeah. na nabawas doon sa $100 mo. Paano kung nilakihan mo yung lot size? Na-excite ka. Meron kasing mga paulit-ulit kong kausap, no? Every day na sinasabihan ko na use proper lot sizing based on your fund. No? Pag example, na-excite ka dahil the previous day, puro ka wins, no? Sa 0.01. Na-excite ka, ginawa mo 0.02 the next day. Tapos doon nangyari yung sunod-sunod na talo. 0.02 yung lot size mo. Di ba? Okay. So, ang mangyayari, kung yung 10 na yun, instead na $10 lang, $20 lang nabawas sa pondo mo. Ang laki na kagad ng kailangan mong i-recover. Di ba? Kung Okay. $100 yun. So, stick lang dun sa stick lang sa proper risk management. Ganun talaga yun. Pag medyo maliit ang ginagamit nating fund, expect natin na ang potential na profit niyan is maliit din lang. Ang Oh, ang ang ilagay mo lang muna sa mindset mo ngayon is you're trying to learn. So hindi mo kailangang gumamit ng malaking fund while yeah. trying to learn, no? Kasi siyempre money is money pa rin 'yan. So pag nagkamali ka ng Mhm. trade or so sayang naman. Or you can use cents account para yung $100 mo katumbas niya sa cents account will be 10,000
US cents, no? So, pwede ka na mag-trade ng 0.02 kasi cents account naman yun eh, di ba? Kung gusto mo talagang 0.02, 0.03, 0.05, di ba? Para makita mo lang malaki yung lot size na tinitrade mo, malaki. Pero kasi cents yun. 0.05, kunyari, nag-profit yan ng ng $5 sa sa 10 pips, no? 0.05, Opo. 10 pips, $5 kung US dollar. Pero kung US cents yun, that's 5 cents, no? Pero na-satisfy mo yung craving mo na mag-trade na mas malaking lot size. O, di ba? O, pero same $100 ang fund mo. Hindi mo nilakihan. Ginawa mo lang cents. Kasi times 100 yun eh. Mm. $100 times 100 cents is equal to 10,000 cents. So, yun yung isang option mo dyan. No? Pwede ka naman mag-open ng cents account sa, hindi mo kailangan mag-open ng bagong trading, mag-register ng bagong trading account. Kailangan mo lang mag-open ng bagong MT4 na cents or MT5 na cents. Tapos i-transfer mo doon yung trading fund mo. Account. Oo, Okay. yung trading fund mo, mag-internal transfer ka lang. Kasi nakapag-deposit ka na, di ba? Opo. Oo, mag-internal transfer ka lang. Makikita mo automatic kung 100 yan transfer mo. Makikita mo 10,000 cents ang laman ng cents account mo. Okay? So kung 50 kung $50 yan transfer mo, 5,000 cents yun makikita mo lang. O di ba, saya may 5,000. Pagtingin mo sa MT4 mo, 5,000 ang laman, di ba? Di Dami. parang, oo. Hindi makakapag-trade ka ngayon ng 0.05, di ba? Makakapag-trade ka ng 1 lot size, di ba? O kasi, cents account ang nilalaro mo, di ba? So, pagka, pagka na-loss ka ng 100, ibig sabihin, $1 lang yon. Cents account ang gamit mo, na-loss ka ng 100, sa dollar talaga, $1 lang yun. Kasi divided by 100 eh. Yan. Pero na-satisfy mo yung craving mo na makapag-trade ng malaking lot size without sacrificing your fund or putting it at True. risk. Okay? So, ngayon, meron ka ng isang meron ka ng isang tawag nito, pending order. Okay? So, wag muna nating i-trade yung iba. Gawin mo, ilipat mo muna sa cents account yung yung fund mo. Yan. Mag-open ka ng MT4 na cents. Tapos, alam mo na naman paano i-login dun sa di ba? Sa mobile app. Sa Nakalimutan na sense niya. account. Hindi, ganun lang yun halos. Ang magbabago lang naman doon yung server. Yung sa Sa, setting lang no, coach. sa settings, click mo lang yung settings, palitan mo ulit yung password. Tapos take note mo yung server kasi iba yung server ng Sense account, no? Like Finance Sense nakalagay doon. Tapos, again, yung na-create mong MT4 ID, which is yung login mo. Ganun lang ulit yung ginawa natin last time. Ulitin mo lang. This time around, Sense account na siya. So, makikita mo siya sa mobile app mo. Kung 100 yung nilagay mo, or ang in internal transfer mo is 100, makikita mo dun sa mobile app mo, 10,000 Sense. cents yung laman niya. Di ba, gaganahan ka na mag-trade ng malaking lot size. Hindi ka na malulungkot kasi makakapag-trade ka na ng 0.5 na lot size. Di ba? 10 pips lang ang igalaw ng market. 0.5. 50 na kagad ang makikita mong profit mo doon. Of course, divided by 100 yun. Ibig sabihin, 50 cents lang yun. Yun ang katotohanan. Pero at least, di ba, nakikita mo na may ganun. Mas gaganahan ka kasi nakikita mo. Laki ng profit na nakikita mo, di ba? Hindi siya nakakalungkot. Ikaw ba naman, mag-trade ka, 10 pips lang tinakbo mo. 0.5 ang ginamit mong lot size, may 50 na kagad na lalabas na profit, di ba? Opo. Compared mo sa tawag nito, 1 lot size ginamit mo or 0.01 tapos tumakbo ng 10 pips. $1 lang yun. Diba? Yan. Malulungkot ka, $1 lang profit ko. Pinaghirapan kong input to tapos $1 lang. Diba? Igawin mo cents para mas magandang tingnan. Mukhang madami. Okay na. So alam mo na ngayon paano mag-open ng trade, di Yay, ba? alam ko na, coach. Yun pending order pa yon. Pero pag Ay. nakita mo yung signal ni Manara or yung signal ni Obits, nandiyan ka na, may access ka na kay Obits, may access ka na kay Ralph, di ba? Pag nagbato sila ng signal, mag-notify kasi yan sa'yo eh, Telegram mo, notify. Ibig sabihin nun,
Si Obits 'pag nagbato yan, minsan ano rin yan, pending order din. Sasabihin niya, buy limit. Si Obits kasi hindi yan nagse-sell, laging buy. So, sasabihin niya, buy limit. O di ano, may alam mo na kung paano mo gagawin yung buy limit. Si ano naman, si Miss Lady, most of the time ano siya, market execution pagka nagbigay ng signal. Huwag mong ano yan, i-trade mo rin yung mga signal ni Miss Lady kasi mataas din ang accuracy nun. Tapos ano, short distance lang ang tinatakbo nun eh. Kumbaga, mabilis ang pera. kung yun yung kung yun ang i-trade mo, mabilis ang pera kasi 20 pips ang target, 10, 20 pips parang ganun. So, 20 pips na galaw ng gold, pera na kaagad. Ganun siya. Of course, hindi walang 100% na ano. So, ngayon pa lang, tanggapin mo na sa sarili mo na makaka-experience ka talaga ng loss, no? Part ng Mm. psychology ng pagiging isang trader 'yan, no? Na at some point you will encounter some losses. So, the sooner na na-accept mo 'yon na kasama talaga yung losses sa trading, the better. Kasi hindi ka na magiging emotional. Hindi ka magre-revenge trading, mag-stick ka sa trading plan mo. Kasi pag hindi mo na-control yung emotion mo, baka buong magdamag mag-trade ka, kakagustuhan mong bawihin yung ano, 'di ba? Oo nga po. Bawihin yung loss na 'yon, 'di ba? Oh, yun. Kailangan ano, yun yung number one doon, discipline. No? Alam mo ba ang trading is 20% skills, 80% psychology. Oh, yung 80% na yun involves discipline, involves risk management, 'di ba? Yan. Yung pag-aalaga mo sa ano, sa emotion mo, nandun siya sa 80%. 20% lang talaga yung kailangan as far as skills. I mean, yung ratio niya, 80-20, no? 20% skills, 80% yung risk management, emotion, psychology. Yan, kagaya niya, revenge trading, isa yan sa mga sakit ng mga bagong trader, no? Pag na-loss, hindi pwede, babawi ako, di ba? So, the more na gusto mong bumawi, wala ka na sa sarili mong katinuan dahil ano ka eh, di ba? Emotionally disturbed ka dahil na-loss ka eh. So, sa Hmm. tingin mo makakapag-desisyon ka ng maganda pagka ganun. Siyempre, hindi yan yung gustong-gusto ng market. Ayun, natataranta na siya, magre-revenge trading yan. O, wala nang mawawala yung pera mo. Yan. Kaya ano lang, chill-chill lang. Pag na-loss, tanggapin na. Kasi kahit anong galing natin, kahit yung si Obits, ang galing na nga, di ba? O, ang Mhm. may nagtanong sa kanya kahapon. Kanina, inabot kami ng umaga, di ba? May nagtanong sa kanya, Obits, anong win rate, ano mo, win-loss rate mo? So, ang sagot niya is 73, around 73% ang win-loss ratio niya. So, ibig sabihin, yung galing na yun ni Obits, hindi pa rin siya 100%, di ba? So, ganun talaga, kasama talaga yun. Pag nag-trade tayo, mayroon at mayroon talagang losses na mangyayari din. And pagka natanggap na natin yon, magiging mas madali na, hindi na tayo magiging emotional. Okay? So, ayan, nagawa na natin lahat. Na-configure na natin yung ah, mga ano mo, signals mo. Meron na lahat sa Telegram. Pati Manara AI mo, na-configure na rin natin. Ang next na niyan is, hindi, natuto ka na rin mag-place ng pending order ng trade. No? Next niyan, mag-trade ka na talaga dire-diretso na. Ayan. And ano wala, open ka muna ng Sense account, no? MT4 Cents dun sa Light Finance mo. Pasok ka lang doon, tapos open new account, tapos piliin mo si MT4 Cents. No? Tapos internal transfer mo yung fund papunta dun sa ano. Alright, coach. Papayag pa yan mag-internal transfer kasi wala ka naman naka-open pang trade. Hindi pa naman nati-trigger yung pending order mo eh. Tapos pag na-internal transfer mo na, yung pending order na yun, hindi pa nati-trigger, gawin mo ulit siya. Malay mo, malapit na siya doon sa presyo pag ginawa mo ulit yung pending order. Lapit nang Try ma-trigger. ko bukas, coach. Medyo Ah, antok na ako. okay, not necessarily today. At least alam mo na Yeah. kung ano yung gagawin mo, paano Opo. mo siya gagawin. Yun yung important doon na kasi sayang eh. Sayang kasi yung nangihinayang ako doon Bukas gagawin ko siya talaga, ilang coach. araw na kasi yung lumipas, hindi mo pa nagagamit Mag-o-overtime yun. ako. Eh, 1 month lang yun. At least man lang, within the month, nagawa mo mag-trade, kitain mo yung kalahati nung pang-renew mo, di ba? Which is, parang hindi naman gagaling sa, ano, sa bulsa mo. No? Mabawasan man lang yung pang-renew mo na amount via the trading na gagawin. And again, may matututunan ka kasi pag nag-join ka kay Eminos, nag-join ka kay Obits, kahit hindi ka mag-trade actually, kung pakinggan mo lang sila,
meron kang mapupulot. Kasi nag-i-explain talaga sila eh, kung ano yung ginagawa ng market. Ayun. Okay na. Yes, Eh, coach. buti na lang na-record Thank natin you so 'to much para for ano. your time. Coach, No pa-send po nito worries. ng ano ha, ng Ito, recording. recorded, yeah. Sige, na-record na 'to. So after na ma-download, i-se-send ko sa'yo. I-share ko sa'yo sa Telegram. Yeah. Thank you so Okay? much, coach. Okay, sige. Good And night. good night. Bye. Thank you so much for Message your lang 'pag time may po. problema. Message lang. Opo. Thank you for your time, Okay. coach. Bye-bye. Good night. Bye-bye po.